Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong gabi ang pinakamahalagang gabi ng pagdiriwang ng ating kaligtasan. Ito ay ang Easter Vigil o ang magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito ay magdamagang pagdiriwang. Dapat buong gabi na inaantay natin ang bukang liwayway ng kaligtasan, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Noong panahon, ito'y talagang walang tulugan na nag-aantay ng ang mga tao. Nakikinig sa mga pahayag ng salita ng Diyos tungkol sa kasaysayan at kaligtasan. Ngayon ay medyo maikli na, mga 2 o 3 oras na lang ang pagdiriwang. May ilang bahagi ng pagdiriwang. Ang una ay ang pagdiriwang ng liwanag kung saan panalo ang liwanag sa kadiliman. Sinundan ito ng pagbasa tungkol sa kasaysayan ng kaligtasan. Kung babasahin ang lahat, mga 7 pagbasa ito. Pagkatapos ito ay susundan ng yugto ng pagbibinyag o kung walang binyag, ang pagbibindisyon ng banal na tubig na ginagamit sa binyag at ang pagsasariwa ng mga pangako natin nung tayo binyagan. Pagtatapos ito sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sa ibang parokya, sinusundan ito ng salubong, ang pagtatagpo ng muling nabuhay na Jesus sa kanyang mahal na ina na nagluluksa dahil sa kanyang kamatayan. Mahaba ang pagdiriwang, ngunit maganda. Maraming mahalagang paksa ng ating kaligtasan ang nararanasan natin. Sa mga pagbasa ng mga salita ng Diyos, ang binibigyang halaga na pagbasa sa Lumang Tipan ay ang ating narinig na galing sa aklat ng Exodo. Sinasalaysay dito ang pinakakaranasan ng mga Israelita ng kaligtasan, kung paano inilikas sila ni Yahweh mula sa Ehipto at mula sa mga karwahe na mandirigma ng mga Egyptiano sa dagat na pula. Ang dagat ay nagliligtas sa Israel, ay siya rin ang pumatay sa mga Egyptiano. Ito ay malaking himala, very dramatic
sa pamamagitan ni Moises at ng kanyang baston. Cornered na noon ang mga Israelita. Nasa harap nila ay ang dagat na pula, the Red Sea, at nasa likod nila ay higit na 600 mga karwaheng pandigma na mga kaaway. Iniligtas sila sa dagat. Nahati ang dagat at nakatawid sila sa gitna nito na hindi man nabasa. Pagkarating nila sa kabila, bumalik ang dagat at nilamon ang mga Ehipsyano na patuloy na humahabol sa kanila. Talagang si Yahweh ay manliligtas. Si Yahweh lang ang makagagawa nito. Ito yung Paskwa ng mga Israelita, ang pagtawid nila sa pagkaalipin papunta sa kaligtasan. Para sa ating mga Kristiyano, ang pinakakaranasan natin ng kaligtasan ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tumawid si Jesus mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang kaligtasan ito'y hindi lang karanasan ni Jesus. Naranasan ito ng lahat ng mga Kristiyano sa ating binyag. Nung tayo binyagan, tumawid tayo mula sa kasalanan patungo sa bagong buhay sa pamamagitan ng tubig ng binyag. Hinugasan tayo ng tubig mula sa kasalanan. Ang ating binyag ay ang ating pakikiisa sa bagong buhay ni Jesus. Hindi na tayo alipin ng kasamaan, kundi malayang anak ng Diyos. Alleluia! Ligtas na tayo. Wala na tayo sa kasalanan. Inaawitan ka namin, Panginoong Hesus, sa iyong tagumpay sa kamatayan. Salamat at isinama mo kami sa tagumpay na ito nung kami binyagan. Pinupuri ka namin, Jesus. Alleluia! At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.